evening po mga good evening po mga kababayan. This is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is May 25, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may BDO Equitable Tower sa may Valero po yan, Access Road, Del Era, Makati. At dadalhin po natin yan sa may Alcantara Street, Barangay 435, Sampaloc, Manila. Okay, magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay, magbabalik po tayo mamayang konti po pag nakuha na po natin sila. Yan, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at talakayan habang tayo pupunta doon yan sa ating pick-up area. Yung nag-adjust, no? Kaya ang ginawa nila ay nanatili itong punong ito sa kanyang bahay at pinalusot yung sanga nito sa labas. Ang resulta nito ay pakinabang hindi lang para kila Rene na merong shade at lilim dito sa labas, kundi pati sa kanya mga kapitbahay na nakakahingi pa ng bunga nitong alako na kanilang ginagamit bilang sahog sa pakbet. Kwento ni Rene, may paraan para maiwasan ang pagbuto ng puno kapalit sa mga pagsasaayos ng infrastruktura. Ako nga, hindi ako architect, pero nagawa ko lang parang yung puno ko na hindi parang tuloy. Mahalaga kasi at nakakabigay ng lilim, siya benepisyo sa tao. Hindi lang lilim at pangontra sa baha ang ibinibigay na benepisyo ng mga puno. Paliwanag ng isang urban planner, may magandang dulot din ang mga puno sa daloy ng trapiko. Kasi unang-una, meron tayong tinatawag na visual narrowing. Gives a psychological perspective na yung kalsada ay narrow. So kapag ang driver, tingin nila na narrow yung kalsada, mas nagiging maingat sila. Dagdagan, ang pinakamakikinabang sa Salex ay ang mga Pilipinong may sasakyan. Kung yung nagkakamali, no? Only less than 6% ng Pilipino ang may sasakyan. Imagine that. Only less than 6%, pero 94% ng mga Pilipino Ba namang pinaglalaban so, mo? para sa amin, sa grupo namin, dapat mas pinipili natin yung infrastructure ng mas Individual lang yung pinaglalaban, grupo-grupo, hindi yung pananaw ng lahat. Pananaw ng lahat. Ang kagandahan ng buong Pilipinas ang tinitignan, hindi yung sariling opinion lang ng grupo. Ano ba namang klaseng nangyayari sa Pilipinas na ganyan? Kasunduan sa depensa, enerhiya at kalakalan. Tatalakayin sa unang state visit ni Pangulong Marcos sa Japan. At Alex Ayala makakalaban ang dating partner sa doubles sa French Open. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patron. FM, numero 1 sa aksyon. Ang oras alas 7:19 ng gabi. Ang oras ay hatid sa inyo ng Blemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang pag-ingat, tulawang plema. Basta lagundi, Blemex. TV Patron sa DCFM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, lasa panalo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Blemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang pag-ingat, tulawang plema. Basta lagundi, Blemex. Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limit. Paglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Backward.ca. Bingo Plus. Bingo sa saya, lasa panalo. Alam niyo ba may Liberate Pro? Liberate
Liberate Pero Pro. Silmarisa, multivitamins pa. Ang Liberate Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liberate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liberate Pro. Liver up na tayo. Liberate Pro. Silmarine plus multivitamins is the generic name of Liberate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa tayo. Liberate Pro. May Silmarine. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liberate Pro. TTTCMM, numero 1 sa aksyon. Ang oras alas 7:21 ng gabi. Oras sa titsanyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness. Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radio Patrol. Precautionary hold departure orders laban kina Senador Rodante Marcoleta at 3 iba pa hiniling na sa Sandigan Bayan. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid sa atin ni Radio Patrol, Job Garner. Job? Ay hinihiling ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ang pag-issue ng precautionary hold departure order laban kina Senador Rodante Marcoleta, dating Quezon City Representative Michael De Ventor at mga negosyanteng sina Aristotle Geray at Joseph Espiritu. Matatandang inirekomenda ng Deputy Bureau ng Ombudsman na sampahan ng plunder at 3 counts ng indirect bribery. Sina Marcoleta at ang 3 nabanggit na umano yung mga donor niya na tumakbo ito sa pagkasenador noong nakaraang taon. Una nang inamin ni Marcoleta na tumanggap na ng kabuuang 75 million pesos mula sa kanyang mga donors para sa kanyang senatorial visa. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radio Patrol from Garner, DZMM. Maraming salamat, Radio Patrol, Job Garner. Manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Islenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy M. Tareha. Ang oras, 7:23 ng gabi. Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwagang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. TTTCMM, numero 1 sa aksyon. TV Patrol sa DZMM. Sigurado panalo ang hapon mo. Mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang mga karapatan at batas na protekta sa inyo sa Health Law Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alam una ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman nila Gina Willie Cordero at Doc Derek. Alas 2 ng hapon, ano bang nararamdaman? Pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ali. Alas 3 ng hapon, updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Alam din mo, kasama sila Sandro Ochoa at Maan Pakapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa issues spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagpapagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Tatamaan po tayo ng presyo. Hirap pagkasyahin ang kinikita. Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos. Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno? Kasama ang kampiyon ng Consumer Protection. Hindi natin napapansin patuloy pong pataas ng presyo. Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Ano mga concerns? Ano mga issues? Kakampi ng masang Pilipino. Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman. Si Don
dapat makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon. Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga, sa DCMM Radyo Patrol sa East 30 at DCMM Network. Lalo may matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. At yung balita, Continue straight at the first traffic light, then the second traffic light and turn right. TV Patrol sa DCMM. Sa kabila ng mga panawagan at ugong-ugong nitong weekend para sa panibagong Senate President, walang naganap na rekodon sa Senado. At live mula sa Senado na si Victoria Pilar. Victoria, hindi pa ba sapat ang bilang ng minorya para palitan ang kasalukuyang leadership? Bernadette, ayon sa isang miyembro ng minorya, hindi pa nadaragdagan ang kanilang bilang, kaya hindi nagkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado ngayong araw. Samantala sa sesyon kanina ay pinatikos ng ilang minority senators yung video na ipinakita ni Senador Amy Marcos. Walang naging palitan sa liderato ng Senado ngayong Lunes, May 25, sa kabila ng ugong nitong weekend na magkakaroon na naman ng pagbabago. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, solid ang kanilang mayorya na binubuo ng 13 senador. 11 ang miyembro ng minorya. Idinutulak ng minority bloc si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President at tinawag pa ng minority ang sarili na Solid Bloc 11 o SB 11. Ayon kay Senador Risa Ontiveros, may usapan nga tungkol sa pagbabago ng liderato. Pero status quo pa rin. Sa ngayon, wala pa pong naidaragdag. Si Senador Francis Pangilinan hindi muna nagbigay ng detalye kung sino ang posibleng lumipat. There are several senators on our end who are doing back channel talks. Hindi pa nagre-regroup, pero, you know, one day is a long time. So, baka SP13 na kami. In 200 meters, turn right at traffic light. Or SP19, ha? Pero kinonfirma niyang may diskusyon tungkol sa posibleng paglipat ni dating Senate President Francis Cheese Escudero sa kanilang grupo. Pero yan ay kung siya ang magiging SP. Tinanggihan ito ng minorya. Pero madagdagan man ang kanilang hanay, ani Pangilinan, bukas din silang manatili ang minorya sa kasalukuyang bilang. The difficulty now with the majority, and the people have seen this, and that's why galit ang tao, is that we cannot trust them with the truth. Nagsagutan naman ang mayorya at minorya sa session ngayong hapon dahil sa ipinakitang video ni Senador Amy Marcos sa kanyang privilege speech. Sa kanyang talumpati, inungkat niya ang naunang paratang tungkol sa umano'y balak ng Constitutional Assembly o CONAS at term extension para hadlangan umano ang kandidatura ni Vice President Sara Duterte sa 2028. Pinangalanan din ni Marcos sina dating Senate President Vicente Soto III, House Speaker Faustino D. III, SOF Cotabato Representative Ferdinand Hernandez at dating Senate Secretary Mark Leandro Mendoza na nagkita umano noong April 22 para umano pag-usapan kung paano pakikialaman ang saligang batas. Kabilang narito ang pagdagdag sa bilang ng mga senador para 2 o 3 kada rehiyon ang maaaring ihalal at gawing 35 years old ang minimum age para sa Pangulo para umano makatakbo ang pamangkin ni Soto na si Pasig City Mayor Vico Soto. Impeachment, no elections, term extension. Ito ang inaatupag ng ilang mabatas na nagiging mambubutas ng sikmura ng taong bayan. Agad kinondena ng mga miyembro ng minorya ang presentation ni Marcos. Video that the lady senator presented was obviously opinionated, a propaganda tool, right? It should be stricken off the record, Madam President. And it's unparliamentary. Mabuti po sana kung facts-based po yung mga ipresent na kanina. In 80 meters, turn right at the traffic light. Nakita ng House Show presentation kanina. But before that, let me tell you this. Sana huwag natin gamitin yung plenary para sa conspiracy theories natin. Si Soto, inamin na nagkita sila ni Nabi, pero pinabulaan ng pumayag siya sa mga panukala.
Parang lumalabas na parang lahat ng narinig nila o nakipag-meeting sa akin ang speaker o kung sino pa. Eh parang pumayag ako. Then turn right onto Valero Sana Access tinanong Road. nila yung source nila, pumayag pa ako. Yung mga binabanggit na idea, I did not even mention it to any member of the Senate in my case. Continue I straight have at this never traffic been in light. favor of Chacha. Charter change? Never. Dinipensyahan naman ni Senador Rodante Marcoleta ang video na ipinilabas ni Marcos. I have not heard any word from Senator Jaime Marcos that offended the sensibilities of our counterparts in the minority. Huwag po tayong balat sibuyas. Samantala, bago ang sesyon, nanawagan si Ontiveros kay Senador Ronald Bato de la Rosa na sumuko na sa otoridad. Dapat Continue straight at this traffic marisulba light. ng legal at mapayapa ang sitwasyong ito kasi sobra ng maraming na-damage na institusyon at yung buong bansa pa nga sa ganitong sitwasyon. Ang asawa ni De La Rosa nanawagan sa hudikatura na huwag hayaang dalhin sa dahig ang mambabatas. Sabi ni Nancy De La Rosa, bawat Pilipino ay dapat litisin sa bansa at ang pagsuko umano sa isang Pilipino ay pag-amin na mahina at walang kakayahan ang hudikatura. Si Senador Robin Hood Padilla naman, dinipensahan ang kanyang Deputy Chief of Staff na si Jean Robles na nakitang umalis ng Senado kasama si Padilla at De La Rosa noong May 14. Ayon kay Padilla, gaya ni De La Rosa, ay nakisabay lang din sa kanya si Robles na inihatid niya pauwi. Bernadette, daw sa video na ipinakita ni Senador Marcos, nakiusap si Senate President Alan Peter Cayetano na i-withdraw o bawiin niya ito ayon-sunod sa Senate rule tungkol sa mga pahayag na nakaka-offend sa isang senador o sa institusyon. Pumayag naman si Marcos. Samantala, sinabi ni Senate President Cayetano na handa naman siya kung papalitan siya bilang Senate President basta't may bilang yung kabilang panig. Nakaka-offend lang daw yung mga pahayag na naghahanap ng fresh start ngayong hindi pa siya nagsisimula. Bernadette? Maraming salamat, Victoria Tulan. Nakatagdang bumisita sa Japan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang unang state visit doon. Inaasahang tatalakayin sa pagbisita ng Pangulo ang ilang kasunduan sa usapin at depensa sa kalakalan. At live mula Tokyo, nagpapatrol, Jordes Banangan. Jordes, kailan ang dating ng Pangulo at ano ang kanyang agenda? Dagat bukas May 26 inaasahan dagat si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Brazil sa 7:34. Dito na tayo. Pag-usapan po nila kung paano natin fully may implement yung dalawang agreements na yun. Maraming salamat, Jordes Banangan. Nagkukulat ng live mula Tokyo, Japan. Itinalaga si dating Senador Francis Tolentino bilang bagong Department of Labor and Employment Acting In 100 meters, turn left at the traffic light. IT Communications Undersecretary Clea Castro, tiwala Pangulo kay Tolentino na mapapatutuan ang dole dahil sa kanyang malawak na karanasan sa paghawak ng mahalagang tungkulin sa pamahalaan. Sa panayamdaman sa BGMF Teleradyo, sinabi ni Tolentino ang ilan sa mga plano niya para mataragdagan ang mga trabaho at oportunidad sa bansa. I look forward to having a stronger education for employment pipeline to do away with the job gap ngayon. Tapos yung ating malaking sektor na kasinibasa ng workforce na nasa informal sector na napakalaki ng contribution sa ating GDP ay dapat makatawid doon sa formal sector. Usually, ito na yung merong PhilHealth,
ito na yung merong mga tamang benepisyo. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Ledesma na layo niyang mabigyang atensyon ang kanyang kalusugan kaya siya Enter left most lane, then in 30 meters, turn left onto San Agustin Street. Walang ipinagkaloob sa kanya. Continue for 500 meters, then turn left onto VA Rufino Street. Clay Court Way. Ganyan inilarawan ni Pinay tennis star Alex Ayala ang pagsabak niya sa French Open sa Paris ngayong linggo. Sinabi ni Alex na dahil sa mga training at improvement sa mga laban, mas kumpiyansa at handa na siya ngayon kumpara noong isang taong pagsali sa Roland Garros na isa sa 4 na premyadong Grand Slam tennis tournament. Makakalaban ni Alex sa unang round ang kanyang kaibigan at dating doubles partner na si Iva Jovic ng United States. Bago naman ang tagisan nila, sinurpresa ni Iva ng birthday cake si Alex na nagdiho na kanyang 21st birthday nitong Sabado. Susunod, mag-ina sa San Pablo City, Minarpilio. Ang kontribusyon ng TV Patrol at ang actors ito, kinilala ng Indie Award. Kasalan ang iba pa mga balita sa pagpapaling ng TV Patrol. In 100 meters, turn left at the traffic light. Ang oras sa 7:38 ng gabi. Oras natin sa inyo ng In 60 meters, turn left at the traffic light. Patrol sa DCMM. Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness. Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowned the first ever Miss #Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay. Congratulations to Bea Villanueva of La Union, Miss Universe Philippines. Continue straight at the first traffic light. Then, at the second traffic light, turn right. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens. Playtime Entertainment. Born for happiness. Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MLK sa DCMM. Alas 12:30 ng hapon. Alamin ang inyong mga karapatan at batas na mayroong protekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Belgrado at Liza Aquino. Alauna ng hapon. Agarang aksyon. In 80 meters, turn right at the traffic light. At Doc Dennis, alas 2 ng hapon. Ano bang nararamdaman? Pwedeng ikwento yan dahil ako to, si John Abby. Alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Live sa hapon. Kasama si Tony Velasquez. Alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng Enter right most lane, then in 60 meters, turn right at the traffic light. kasama sila Carlo Ochoa at Mahan Makatagal. Alas 4:30. Masusing matalakayin ang lagay ng ating bansa sa issues natin. Kasama si Tony Velasquez. Alas 5:30. Continue for 700 meters, then turn left onto Metropolitan Avenue. Tawag maglilingkod ang TV Patrol. Alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DCMM. Continue straight at this traffic light. At DCMM Federasyon. DCMM. Numero 1 sa aksyon. Ang oras sa 7:40 ng gabi. Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day. mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang buwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at
this traffic light. Malabas ng temporary restraining order o status commanding order dahil sa lack of merit o kakulangan sa pagsasayan. Sa resolusyon, niliwanag ng korte na para ma-approve ang LTRO, kailangan mapatunay ng petitioner na may malinaw at umiiral ng karapatan na maprotektahan. May Continue aksyon at straight at the paglabas first ng traffic light, karapatan, then kaya at garang the second pangailangan traffic at light, walang turn mabilis left. at palta at legal na remedyo. Sinabi ng korte na wala ng right in ede o malinaw o at umiiral ng karapatan dapat pangalagaan ito sa ilalim ng batas. Walang naipakitang aktual at malaking paglabag sa kanyang mga karapatan. Binanggit din ng korte na nasa ilalim noon ang protective custody ng senador kaya hindi na ipatupad ang mga warrant ng International Criminal Court at ispireto na aresto. Isinailanganan din ng korte ang ipahay ni Pangulong Marcos noong May 13 na wala ito nilalabas na direktiba para arestuin si De La Rosa. Dahil dito, sinabi ng korte na ang inaakit In paglabag sa 30 karapatan ng meters, senador turn left at the traffic light. sa ilabas na resolusyon sumang-ayon si Chief Justice Alexander Escudo sa naging desisyon ng Supreme Court. Nagdamas naman ang magkakaroon na concurring opinion sina Senior Associate Justice Marvin Leones at Associate Justice Alfredo Benjamin Cadiwa. Nagpahayag ng dissenting opinion sina Associate Justice Ramon Paul Continue Hernando, straight at this traffic Alejandro light. Pierre, Henry Tim Polending, Ricardo Rosario at Antonio Cod Jr. Nagsumite rin ng hiwalay na concurring opinion si Associate Justice Rodel Zalameda. Habang sumang-ayon sa pagpasura ng kahilingan sina Associate Continue Justice for Samuel 700 Bernal, meters, Joseph then turn Lopez, left onto Jose Ponte Aidas Street. Marquez, Pelos Penalty at Raul Villanueva. Wala sa deliberasyon si Jose kapag di mapaw dahil Continue straight at this traffic light. yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Team Rab DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Steve Brad. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha. May nangyari nakarecord agad sa Ang oras, 16 na minuto bago mag alas 8 ng gabi. Oras sa Ditsenyon, Continue straight at the first traffic light, then in 400 meters, turn left. Radyo Patrol 630. DZMM, numero 1 sa aksyon. Patay ang isang babae at ang kanyang 4 na taong gulang na anak sa San Pablo City sa Laguna matapos na pagtatagain at pagpapaluin ng martilyo. Ang suspect sa krimen, isang 14 anyos na binatilyo. Live mula sa San Pablo Laguna Patrol, Jeff Caparas. Jeff, ano ang motibo ng suspect sa ginawang krimen? Alvin, ayon kay Laguna Police Provincial Office Chief Police Colonel Sandro Tapalia, pinapahiya umano at pinagagalitan ng biktimang babae ang menor de edad na sospek. Kaya galit at pag-iiganti ang tinitignan motibo ng mga otoridad. Ayon pa kay Colonel Tapalia, Alvin, isang buwan ng errand boy o utusan ng sospek sa parisan at bilyaran ng pamilya ng mga biktima. Mismo ama ng 4 na taong gulang na biktima ang nakakita sa kanyang sugatan na anak sa isang tambakan. Dito yan sa Barangay del Remedio, dito sa San Pablo, Laguna, linggo ng gabi. Isinugod ng ama at mga kawani ng barangay ang batang biktima sa ospital, pero hindi na sa umabot ng buhay. Nakita naman ang katawan ng ina ng bata ilang metro ang layo sa kanilang bahay. Duguan din ito, Alvin, ang tagtad ng sugat sa katawan. Na-recover sa pinangyarihan ng krimen ang duguang t-shirt ng suspect, martilyo at malaking kutsilyong ginamit umano sa pagpatay. May pagkakataon siya pinapagalitan. Sa mga naglaro ng pool o habang may mga ginagawa siya, pinapahiya at pinapagalitan at minsan daw pinapibintangan pa siyang kumukuha o nagnanakaw ng gamit sa tindahan. Kaya kung kagabi, nung pag-alis ng Continue straight at the first intersection, then in 60 meters, turn left. galit siya sa asawang lalaki. So, however, yung lalaki siguro hindi niya kaya. So, ang ginawa niya pag-alis ng lalaki gabi, In 40 meters, turn left onto Ponte initan Street. niya. Ngayong Lunes, alas 5 ng umaga, pinuntahan ng mga Turn right
investigador ang bahay ng mayor de edad at nakausap ang kanyang magulang. Inamin umano ng anak sa kanila na siya ang pumatay sa mag-ina. Kaya inimbitahan ng Binatilyo sa Women and Children Protection Desk. At sa harap ng city social worker, muli niyang inamin ang krimen. Ang isang bata is ACL, 14 years old, meaning walang criminal liability. But of course, the criminal complaint or the case, the case will be referred to prosecutor for properties po kung anong disposition ng fiscal dito. Alvin, considered case closed na ito at gaya ng sinabi ni Colonel Tapalya, dahil 14 anyos siyang suspect, wala siyang criminal liability, pero ang criminal complaint niya ay nasa prosecutor para sa disposisyon ng fiscal. Sa ilalim kasi ng Juvenile Justice and Welfare Act o yung RA 9344, yung justice system ay magsisip sa restorative justice mula sa punitive approach na magpo-focus sa rehabilitasyon ng menor de edad. Kaya imbes na kasuhan, tatailalim sa intervention program ang CICM gaya ng counseling, education at vocational training o mga diversion programs para panagutin sila ng hindi nakukulong. Alvin. Maraming salamat, Sir Caparas. Susunod, suporta pumano para kay Tony Pangilinan at Bel Mayano bago pa man ang showing ng In 200 meters, turn right onto Zoe Boxer Street. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. TV Patrol sa DZMM. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong kumukulong sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo. Ako to, si Chang Ami. Kasama si Chuck Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. In 90 meters, turn Hello, right. attorney! Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW. Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa iyo. Ang iyong mga karapatan, kasama sila Liza Aquino at Attorney Noel Delgado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alas 1 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol In 90 meters, turn left at the traffic light. Teleradyo. DZMM, numero 1 sa aksyon. Kuha po tayo ng update sa nagaganap na sunog sa Taguig. Naroon ang ating kasamang Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert? Bert, medyo paikot ka ng konti para mas maayos ang signal. Bert, ikot ka ng kaunti para mas maintindihan yung report mo. Okay, babalikan po natin mamaya si Bert Dizon. Continue on Tehran Street for 1 kilometer. Ano mga concern? Ano mga issue? Kakampilang Pasang Pilipino. Okay talaga. Ano ang kailangan nilang malaman? Si Doris Segonia ang nag-iisang yan ng masa. Tutulungan at makaintindi at malaman ang mga tamang informasyon.
Patrol Bert Dizon mula sa Taguig City. Bert? Okay, so pasensya na po at hindi maganda ang tingnan ng ating kasamang si Bert Dizon. Ngunit para lang po sa update, patuloy po ang paglaki ng sunog dyan sa Taguig City. Kanina sa huli nating impormasyon, ito po itinasa sa fifth alarm.
Citizen, Historical, and Outstanding Television Newscast in Philippine History. Ginawa rin si Karen Davila ng Gawad Supremo sa gitnong pamamahayag at profesional na integridad, hindi most trusted, fearless, and outstanding female television news anchor in Philippine broadcasting history. Kinilala rin si Ferdinand Cebrano bilang Gawad Supremo sa puso ng sining at makataong pamamahayag, hindi most trusted, inspiring, and outstanding female television news anchor in Philippine broadcasting history. Kinilala rin ng Indie Award ang ilang mga bata at mga alamin sa sining na nagtutulong ng
Okay, praise the Lord. Magandang gabi, mga kapatid. Puri na ating Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat at sa ating lahat. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Tayo po ay nagkaroon muli ng pagkakataon na makapag-aaral muli ng salita sa Panginoon. Nawa ay ang lahat ng pangalan ng nakikita ko rito ay naka-online. No? Bagaman hindi po kita lahat sa screen ay meron po tayo dito na 12. So marami-rami na rin po ito, mga kapatid. Okay. Sige po, at bago tayo mag-umpisa, mga kapatid, pag-i-off muna o pag-i-mute muna po ang inyong cellphone para hindi natin marinig. Okay po ba? Ayun, Jihan. Jihan, okay na. Brother Bobby, pag-i-mute muna ang iyong CP. Hindi natin marinig. Okay, praise the Lord. Praise ang ating Panginoon, mga kapatid. Tayo po ay 12 ngayon nakatutok at naka-online sa ating discipleship class, mga kapatid. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. And anyway, bago tayo mag-start sa pag-aaral ng salita